Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Andito naman tayo sa labas ng bahay at magandang panahon. Malapit na yung springtime dito sa amin sa Pennsylvania. So, marami tayong project na gagawin itong summer. So, ito guys, bumili ako ng vegetable bed na gagawin ko baka next week. Pakita ko lang sa inyo, ito siya. Ayan guys, dumating na kaninang umaga itong aking binili na vegetable bed. Ayan. So, this is 17 and 7 feet wide. So, ang itsura niya ay parang ganito. Ayan guys. So, magtatanim kami ng mga organic na vegetables dito. Ayan. So, ngayon, itong nabili nating vegetable bed ay dito natin ilalagay. Kung natatandaan ninyo, dito sa aking backyard merong playground ng mga bata. Lumaki na sila, hindi na nila ginagamit, dinonate ko na lang. So dito natin ilalagay yung ating vegetable garden. Meron kami dati dito, ito, kalilinis lang namin ni Mrs. ng isang araw. Naliliitan na kami, so nag-decide kami na mag-extend, maglagay ng vegetable bed doon din. So ayan guys, so talagang magiging busy ako itong bakasyon na ito. So sige guys, samahan nyo ako mag-ayos nito. Makita ninyo kung paano ko itayo itong vegetable garden natin. Ito guys yung ating nabiling garden bed. So yari ito sa kahoy. At ito ay cedar kasi sabi nila mas tama daw yung mas safe daw yung cedar gamitin sa vegetable. Kasi yung mga treated na mga kahoy, delikado yun. Hindi mo pwedeng taniman yun ng ng vegetable kasi nga yung chemicals ng ng kahoy lilipat sa ating pagkain. Kaya ang binili namin talaga yung cedar na ayan, certified siya ng USDA kung totoo yun. Ayan, madali naman tong i-assemble kasi meron naman siya instructions. So andito na lahat, baka may mga illustrations na rin ang bawat steps. So kaya sa tingin ko madali na itong gawin. Ayan. Ito na guys yung first box na inayos natin. So para lang tayong nagsosolve ng puzzle. Parang medyo may pagka-flimsy itong kahoy na to. Siguro pag nalagyan na to ng lupa, siguro magiging matibay na. So ngayon, hindi pa naman tapos. Medyo mauga-uga. Tingnan natin pag natapos na itong ating ginagawa. Ayan guys, parang naglalaro lang tayo ng puzzle. Ayan. So medyo malaki rin pala siya, no? Ayan guys, nabuo ko na yung pinaka first phase. Ayan, so susunod ilalagay natin itong mga poste pataas, tsaka yung screen. Basically ganito lang siya, nag-i-interlocking lang yung mga plywood sa ganitong klaseng poste. Hindi natin alam kung magtatagal ito ng 10 taon. I doubt it. Ayan. Ang
ang ano dito, ang mahirap dito is yung paglagay na ng lupa. Meron ako nabibilhang lupa dito sa amin. Yung pangalan ng store is Stoffers of Kissel Hill. Malapit lang dito sa amin yon. So siguro bibili ako ng mga 3 bucket ng ano, ng soil. Pag sinabing bucket, yung isang bulldozer, yung isang scoop ng bulldozer, isang bucket yun. So siguro mga 3 nun. Tapos ilalagay ko dyan mano-mano. Magbibili din ako ng ano, or hihiram na lang ako ng wheelbarrow kasi mahirap yun eh. Mahirap i-transfer yung lupa, mabigat. Kailangan nating igulong dito. So yun guys, siguro pahinga muna ako ngayon at kakain muna tayo ng lunch. Okay, see you again later. Maglalagay na ngayon tayo ng extension dito pataas. O yan, nailagay ko na itong mga poste dito sa side. Next, yung kabila naman, tsaka itong dito sa likod. Yan guys, oh. Nailagay ko na yung lahat ng mga poste, pati yung kanilang mga braces, palibot, pati itong sa taas. Yan, nalagay ko na lahat. So ito yung kanyang structure. Yan, mukhang maayos naman. Yan. Laki din ano? Dito ka pwedeng pumunta sa loob. Yan. Yan, itsura niya. So dito sa gitna, dito ka maglalakad para mag-harvest. Ayan guys, oh. Ang susunod na gagawin ko yung door at saka yung screen palibot. Mukhang maayos din yung pagka-assemble ko oh. Ayan. Ganda siyang tingnan kasi bago. Pag tumagal-tagal na yan, yung kulay niya magiging dark brown. So dito ang pintuan. Yan. Tapos siguro ito, papatayin ko siguro ito. O ano kayong guys ang pwedeng ilagay dito? Lagay ako ng mulch or stepping stone. Tingnan natin pag nalagyan ko na to ng lupa. Yung lupa ang medyo mabigat na trabaho eh, kasi medyo labor extensive yun. Yung paghakot ng lupa at saka pag-hole dito sa aming backyard. Ayan. Sige guys, kain muna tayo ng lunch. Thank you ulit. See you later. Bye-bye. Dito ako ngayon, nag-fill up itong ating vegetable bed. Sinimulan namin ni Mrs. nung isang araw. Ayan, so unti-unti na na-fill up ng soil. Ayan guys, marami pa tayong labor time na gagawin dito. So ito yung ginamit naming wheelbarrow. Instead na bumili ako ng totoong wheelbarrow, ito na lang ginawa ko. So bumili kami sa Lowe's ng pushcart na convertible into a tracking system. Tapos bumili kami ng itong container. Yan. Ito yung lupa na binili ko sa Stoffers ng isang araw. Bale 3 scoops ito. Umabot siya ng $130. 140 kasama na yung ano, yung shipping kasi may bayad yung shipping nito eh. So marami na rin akong nagamit
halos kalahati na din. So yan, marami-rami pa to. Siguro enough ito sa aming vegetable bed. Ayan. So yan. So balik ulit ako sa trabaho kasi meron tayong duty ngayong araw. Inaano ko lang yung panahon ngayon kasi maganda. Kita nyo, sky blue, sunny, hindi malamig. So talagang inaano ko yung magandang araw ngayon. Komportable. So see you guys. Magpapala muna tayo ng maraming lupa. Hey guys, happy Friday. At andito ngayon ako sa backyard. Kaka-install ko lang itong pintuan. Nilagay ko itong screen. Ewan ko kung magtatagal itong nabili kong vegetable bed. Very light yung materials niya. Even yung bisagra ng itong yung hinge ba, napaka light. Even itong kandado hindi rin manipis din. So we will see guys kung umabot ito ng isang taon. Yan guys, natapos na din sa wakas yung aking project. Yung likod. Yung side. Loob. Maglalagay tayo dito ng stepping stone para maganda tingnan. Ayan, pwede na kaming magtanim.